Aba, bakit nakangiti ang aking anak? Biglang sabi ni Aling Vilma kay Mary Jane. Ay tae, nagulat na wika ni Mary Jane. Kayo naman nanay, bigla na lamang kayong sumusulpot dyan. Nakahawak pa sa dibdib na sabi pa nito. Anong biglang sumusulpot? Kanina pa ako dito, hindi mo ako pinapansin. Para ka diyang siraulo na nakangiti na akala mo ay nasa alapaap ka. Aba anak, siguro ay dapat na kitang patignan sa psychiatrist. Natatawang sabi naman ni Aling Vilma. Grabe siya oh. Psychiatrist agad, hindi ba pwedeng sa albularyo muna nanay? Singit naman bigla ni Cora na nakikinig pala sa pag-uusap ng dalawa. Nagulat na lamang siya nang bigla siyang batukan ni Mary Jane. Isa ka pang bruha ka. Ano na engkanto ganon? Tila galit na sabi ni Mary Jane. Kasi naman ate, kanina ka pa dyan na parang siraulo na pangiti-ngiti na parang hindi mo kami nakikita ni nanay. Kanina pa kami palibot-libot sa iyo. Ano bang nangyayari sa iyo? Daig mo pa iyong naengkanto sa itsura mo ate. Nagtataka ngunit nangingiting saad ni Cora. Oo nga naman anak, mula pagdating mo kanina nariyan ka lamang nakatayo at pangiti-ngiti at niyayakap mo pa iyang mga dala mong mga papel na iyan. Ano bang meron dyan? Nagtataka ring tanong ni Aling Vilma dahil hindi niya maunawaan ang ikan-ikilos ni Mary Jane. Dahil ngayon lamang ito nangyari sa dalaga. Nanay, masaya lang po ako sa resulta ng aking demo teaching. Lahat po ng mga ni-panels ay hangang-hanga po sa akin at binati po nila akong lahat. Paliwanag naman Mary Jane na nakangiti pa rin. Ganun ba anak? Nako, ang galing-galing mo talaga. Alam ko namang kayang-kaya mo iyon. Tuwang-tuwa namang sagot ni Aling Vilma. At alam mo pa nanay ang isa pang good news. Pa-suspense na tanong ni Mary Jane. Na ano anak? Sabik na tanong naman ni Aling Vilma. Sabi po ng mga teachers ko kanina ay maaaring ako na daw ang maging class valedictorian sa aming batch nanay. Natutuwang sabi ni Mary Jane. Wow, ate, ang galing mo naman. Sagot naman ni Cora na tuwang-tuwa rin sa balita ni Mary Jane. Hindi naman makapagsalita si Aling Vilma dahil sa narinig. Naluha na lamang siya sa sayang kanyang nararamdaman. Kaya naman niyakap na lamang siya ni Mary Jane. Para sa inyo ito lahat nanay. Konting kembot na lamang po ay maiaahon ko na kayo sa kahirapan. Gagawin ko po ang lahat para makapring trabaho kaagad pagka-graduate ko. Naiiyak na ring wika ni Mary Jane. Kung nabubuhay pa lamang ang iyong ama ay tiyak na matutuwa rin iyon sa mga nangyayari sa iyo anak. Proud na proud ako sa iyo anak. Naiiyak pa ring wika ni Aling Vilma. Salamat po nanay. Siya nga po pala nanay. Magpapaalam po sana ako mamaya. Sabi pa ni Mary Jane. Bakit anak? Saan ka pupunta? Tanong naman ni Aling Vilma. Niyaya po kasi ako ni Draven na lumabas po mamaya. Bilang pagbati daw po sa akin sa result ng demo ko kanina. Nahihiyang paliwanag ni Mary Jane. Ganoon ba anak? O siya, sige. May tiwala naman ako sa iyo at kay Draven. Mag-iingat lamang kayo. Sagot naman ni Aling Vilma. Ayon, alam ko na ate. Iyan ang dahilan kung bakit para kang sinasapian kanina ate. Kunwari ka pa na dahil sa demo. Lagi ka namang magaling sa school. Pangangantsaw ni Cora sabay hagalpak ng tawa. Ikaw talaga, kahit kailan panira ka talaga. Masyado kang ipal. Inis naman na sagot ni Mary Jane. Bakit hindi ba totoo? Sana all may date. Patuloy pa ni Cora. Inggit ka lang. Mamatay ka sa inggit. Sagot naman ni Mary Jane. Diyan ka na nga, bruha. Sabi pa nito sabay lakad papunta sa kanyang kwarto para makapagpahinga kahit kaonting oras. 4:00 pa lang naman kaya pwede pa siyang matulog. Mabilis na nakatulog si Mary Jane dahil na rin sa pagod na pinagdaanan niya. Mabilis na lumilas ang oras. Mary Jane, Mary Jane, Mary Jane. Biglang napabangon si Mary Jane dahil sa sigaw na narinig mula sa labas. Kanina pa pala tinatawag ni Aling Vilma si Mary Jane ngunit hindi ito nagigising. Biglang bangon nito at nagpunta sa may pintuan. Nanay,
Bakit antok pa na wika ni Mary Jane matapos pagbuksan ng pinto ang kanyang nanay at muling bumalik sa higaan? Aba Mary Jane, kanina pa ako kumakatok dito, hindi mo ba ako naririnig? Nagtatakang wika naman ng kanyang nanay. Nakatulog po ako nanay. Tinatamad na sagot ni Mary Jane. Bakit po ba? Dagdag na tanong nito, di ba sabi mo aalis ka ng 7 nanograms gabi? Tanong ni Aling Vilma. Opo, sagot ni Mary Jane. Aba 6:45 na anak. Saad naman ni Aling Vilma. Ganoon po ba? Oo nga pala, nakalimutan ko. Halos malaglag sa higaan si Mary Jane nang maalala na may lakad nga pala silang dalawa ni Draven. Mabilis na tumakbo ito papunta sa CR para maligo. Mabilis na naligo si Mary Jane at saka nag-ayos ng sarili dahil alam niya na darating na si Draven para sunduin siya. Hindi pa siya tapos mag-ayos ay may narinig na siyang kumakatok sa kanilang pinto. Draven, ikaw pala. Pumasok ka muna at umupo dahil nagbibihis pa si Mary Jane. Wika ni Aling Vilma. Saan ba ang lakad ninyong dalawa? Tanong ni Aling Vilma. Kakain lang po sana sa labas at maglalakad-lalad sa park. Nahihiyang sagot ni Draven. Bakit mo naman naisipan na ayain ang anak ko para kumain sa labas, Iho? Ikaw ba ay nanliligaw sa anak ko, Draven? Diretsang tanong ni Aling Vilma. Nabigla naman si Draven sa tanong ni Aling Vilma. Hindi niya inaasahan na tatanungin siya ni Aling Vilma ng ganoon. Hind niya pwedeng sabihin kay Aling Vilma ang pakay niya kay Mary Jane dahil ang gusto niya ay kay Mary Jane niya muna sasabihin bago sa iba. Hindi po Aling Vilma. Yutal-yutal na anito. Naikwento lang po kasi sa akin ni Mary Jane na successful daw iyong demo teaching niya kaya gusto ko lang po siyang i-treat. Paliwanang ni Draven at tila ba nabunutan siya ng tinik nang makasagot sa tanong ni Aling Vilma. Hindi nga Kuya Draven. Bakit ka nauutal-yutal dyan at namumula ka pa? Pangangantsaw ni Coran na kanina pa pala nakikinig sa kanilang usapan. Tama na nga kayo dyan. Sagot naman ni Mary Jane na saktong pababa ng hagdan. Bigla namang napalingon si Draven nang marinig si Mary Jane at halos mapang-angga siya nang makita si Mary Jane habang pababa ng hagdan. Napakaganda kasi nito sa suot na simpleng pulang vestidan na hapit sa katawan nito. Kaya naman kitang-kita ang napakagandang kurba ng katawan nito. Napaka-sexy ni Mary Jane sa suot niya. At kitang-kita ang kaputian nito dahil sa kulay pulang vestidan na suot nito. Samahan pa ng napaka-simpleng makeup nito sa mukha na lalong nagpaganda dito dahil nagmukha itong inosente na para bang anghel na bumababa mula sa langit. Tila ba nag-slow motion ang lahat para kay Draven. Napakaganda ng ngiti ni Mary Jane na tila ba nang aakit. Draven tera na. Iyaya ni Maxen kay Draven sabay yugyog sa braso nito dahil mukha itong naingkanto dahil sa pagkatulala. Tila naman nagising si Draven nang maramdaman ang pagyugyog sa kanyang braso ni Mary Jane. Sorry. Let's go. Wika nito nang mahimasmasan. Tawa naman ng tawa si Cora dahil sa nakitang reaksyon ni Draven. Kaya naman nakatikim ito ng batok kay Mary Jane bago tuluyang lumabas ang dalawa sa pinto. Saan pala tayo pupunta, Draven? Tanong ni Mary Jane habang naglalakad sila sa makipot na daan palabas na kalsada. It's a surprise. Just chill and relax. Sagot naman ni Draven na tila ba kampante sa mga mangyayari sa kanilang lakad. Ikaw ha, pa-English ka pa dyan, napapaisip tuloy ako na hindi ka talaga pulubi. Sagot ni Mary Jane na nagtataka dahil naa-amaze siya sa mga salita ni Draven. Dahil tila ba napakatalino nitong tao at parang sosyal kung kumilos. Hindi naman talaga ako pulubi, Mary Jane. Sa totoo lang nakapagtapos naman ako ng college. Kaso sa hirap makapaghanap ng trabaho sa probinsya at dahil sa hirap sa buhay kaya ako napadpad dito sa inyo. At dahil wala pa rin akong nahahanap na trabaho kaya pinili kong Ma'am Azura muna kaysa naman magutom ako, diba? Marangal na trabaho naman ang paghahanap ng basura, diba? Palusot naman ni Draven.
Hindi nga maniniwala si Mary Jane na isa siyang pulubi kung kaya niyang dalhin ito sa restaurant kaya gumawa na lang siya ng kwento. Hindi pa kasi ito ang tamang oras para magpakilala siya kay Mary Jane. Kung sa bagay, ako nga hindi naman pulubi pero namumulot din ng basura para makatulong ako kay nanay. At para na rin may pang tustos ako sa pag-aaral ko. Sagot naman ni Mary Jane. Nakahinga naman ng maluwag si Draven dahil napaniwala niya si Marjane sa mga kwento niya. Ayaw niya man magsinungaling pero kailangan dahil hindi pa oras para umamin. Marami pa siyang gustong malaman sa pagkatao ni Mary Jane. Gusto niya pang patunayan sa sarili na iba nga si Mary Jane. Titingnan niya kung kaya ba siyang mahalin ni Mary Jane sa kabila ng pagiging mahirap niya. Nagpara sila ng jeep para pumunta sa restaurant na napili ni Draven. Hindi naman kasi siya pwedeng gumamit ng kotse. Yung restaurant na hindi naman masyadong cheap pero hindi naman yung masyadong mahal para hindi makahalata al Mary Jane. Iyong afford ng mga mahihirap kumbaga. Bumaba sila sa isang restaurant at habang papasok ay maraming mga mata na nakatingin sa kanilang dalawa. Artista ba ang mga iyan? Ang ganda naman nung babae at ang gwapo noong lalaki. Bulungan ng mga tao sa paligid habang nakatingin sa kanilang dalawa ng may paghanga. Halos hindi naman makatingin si Mary Jane sa mga tao dahil sa mga naririnig. Hindi kasi siya sanay na may humahanga sa kanya. Ngayon lang naman kasi siya nagsuot ng ganoong damit at nag-ayos sa mukha kaya nakakapanibago at nakakahiya. Draven, labas na lang tayo. Saad ni Mary Jane na sobrang pula na ng mukha dahil sa hiya. Bakit naman? Kauupo pa lamang natin. Nagtatakang tanaong ni Draven. Pinagtitinginan kasi tayo ng mga tao. Sagot naman ni Mary Jane. Ano naman kung tumitingin sila? Nagagandahan lang ang mga iyan sayo. Sagot naman ni Draven na nakangiti at tila ba nagmamayabang na siya ang kasama ng isang napakagandang babae na hinahangaan ngayon ng lahat ng nakapaligid sa kanila. Nahihiya ako, namumula pa ring wika ni Mary Jane. Hayaan mo na sila, be casual. Kunwari hindi mo sila nakikita. Ang ganda mo naman kasi talaga. Nakangiting wika ni Draven. Isa ka pa, puro ka pang babala. Masungit na sagot ni Mary Jane na lalong namula ang mukha at tila kinilig sa banat ni Draven. Hindi bola yun. Totoo naman na ang ganda mo ngayon, Mary Jane. Sagot naman ni Draven na para bang kumikislap ang mga mata habang sinasabi ang mga iyon kay Mary Jane. Napatungo naman si Mary Jane dahil sa hiya at kilig. Sir, eto po ang menu. Ano po ang order nila? Singit ng waiter sa usapan nila. Paki-serve sa amin ang bestseller niyo dito please. Sagot naman ni Draven. Okay sir, just wait for a while and we will serve our bestseller. Magalang na sagot naman ng waiter. Okay, thank you. Sagot naman ni Draven. Napansin ni Draven na nakatungo pa rin si Mary Jane. Natatawa siya sa pagkaisip bata ni Mary Jane. Ang cute para sa kanya ang ganoon kaya nilang na natatawa na lamang si Draven sa itsura ni Mary Jane na pulang-pula ang pisngi. Mary Jane, cheer up, ano ka ba? Natatawang wika ni Draven. Napataas naman ang mukha si Mary Jane at pinakiramdaman ang sarili. Nang mapagtanto na wala nang nakatingin sa kanya ay napabuntong hininga siya at tila ba nakahinga na siya maluwag. Wala na bang nakatingin? Tanong ni Mary Jane na tila ba naniniguro. Wala na. Okay. Nakangiting saad naman ni Draven. Sir, ma'am, here's your order. Wika ng waiter at saka inilapag ang mga pagkain na nakakatakam tingnan. Mga seafoods ang karamihan na inihain ng waiter na nagkataong paborito ni Draven. Wow! Saad ni Draven nang may lapag ng waiter ang mga pagkain. Thank you. Wika nito sa waiter. Welcome sir. Enjoy your foods. Sabay tingin kay Draven na tila ba nanloloko ang ngiti. Sinenyasam naman ito ni Draven na umalis na kaagad. Ang say-sarap naman ng mga ito Draven. Wika ni Mary Jane nang makaalis ang waiter. Tila ba hindi makapaniwala sa mga nakahain sa harap niya ngayon. Baka mahal ang mga ito Draven. May pera ka ba dyan?
Huwag kang mag-alala, mag-aambag ako. Dagdag pa nito na nag-aalala sa babayaran ni Draven. Ano ka ba, Mary Jane? It's my treat, okay? Just enjoy the foods. Natatawang saad ni Draven. Okay, sinabi mo yan ha, sagot naman ni Mary Jane. Let's eat. Dagdag pa nito at saka nag-umpisa ng kumain. Natutuwa naman sa hindi kalayuan si Max na siyang nag-serve sa dalawa. Pagmamay-ari pala ni Max ang restaurant na kinainan ng dalawa. Bago pa pumunta si Draven kay Mary Jane ay kinontak na nito ang kaibigan na pupunta sila sa restaurant na pagmamay-ari ni Max. Tuwang-tuwa naman si Max dahil gustong-gusto niya nang makita si Mary Jane. Kaya nagpahanda siya ng mga special na putahe para sa dalawa at siya pa mismo ang nag-serve sa mga ito. Tama si Draven. Napakaganda nga ni Mary Jane. Kaya pala ang laki ng ipinagbago niya. Sana nga siya na ang makapagpabago kay Dravon. Wika ni Max. Tatango-tango naman ang waiter na kausap nito at hindi maalis ang tingin kay Mary Jane. May nakapagsabi na ba sa iyo na ang ganda-ganda mo, Mary Jane? Wika ni Draven matapos nguyain ang sugpo. Ang dami na, Draven. Nakatawang saad ni Mary Jane. Wow, ang yabang. Natatawa namang saad ni Draven. Dinadaan niya na lang sa tawa dahil sa totoo lang ay kinakabahan na siya. Hindi niya kasi alam kung saan ba magsisimula upang umamin kay Mary Jane at magsimulang manligaw. Tuloy naman ang subo ni Mary Jane dahil sarap na sarap siya sa mga pagkain na nakahain sa harap niya. Sa buong buhay niya kasi ay ngayon lang siya nakakain ng ganoong mga pagkain. Pagkaing pang mayaman kasi ang mga iyon. Ni hindi niya man lang napapansin na hindi na mapakali si Draven sa upuan. Tila nauubong wika ni Draven. Napapano ka ba, Draven? Masama ba ang pakiramdam mo at paubo-ubo ka dyan? Tila inosenteng wika ni Mary Jane. Mary Jane, di ba sabi ko may sasabihin ako sa iyo? Pagsisimula ni Draven na tila hirap na hirap kumuha ng pagkakataon na umamin ng damdamin kay Mary Jane. Oo nga no, ano nga ba iyon, Draven? Wika ni Mary Jane habang ngumunguya ng lobster. Alam mo bang mula nung unang araw na makita kita ay hindi ka na nawawala sa isip ko, Mary Jane. Kahit pa palagi mo akong inaaway. Wika ni Draven na tila nahihiya. Bigla namang napatingin si Mary Jane kay Draven at tila natulala habang puno ang bibig ng pagkain. Nabigla kasi siya sa inamin ni Draven. Na love at first sight nga ata ako sa iyo kasi kahit saan ako tumingin ay mukha mo ang nakikita ko. Banat pa ni Draven. Hindi naman alam ni Mary Jane kung ano ang isasagot habang dahan-dahan nang inunguya ang pagkain na nasa bibig niya. Pwede bang manligaw sa iyo, Mary Jane? Kahit alam ko na wala na akong maipagmamalaki sa iyo ay nais ko sanang iparamdam sa iyo ang aking pagmamahal. Wika ni Draven na hindi makapaniwala sa sarili kung bakit ganoon ang mga sinasabi niya. Sa totoo lang hindi naman talaga marunong manligaw si Draven dahil nasanay siya na isang tingin niya lang sa mga babae ay sunod agad ang mga ito sa kanya. Sa ngayon ay parang hindi niya kilala ang sarili niya. Napaka-cheesy niya pagdating kay Mary Jane. Sa tingin niya ay nagbago na nga siyang talaga. Lalo namang natulala si Mary Jane sa mga naririnig mula kay Draven. Magsalita ka naman dyan. Tululaway ka na. Pagbibiro ni Draven nang makita niyang nakanganga na lamang si Mary Jane na nakatitig sa kanya. Tila naman nagising si Mary Jane at nahiya dahil sa sinabi ni Draven. Ay sorry, ano nga ulit iyon? Tanong ni Mary Jane na tila ba walang naunawaan sa dami ng mga sinabi ni Draven. Kaya naman halos madismaya si Draven sa isinagot ni Mary Jane. Todo hugot na siya lahat-lahat ay hindi pala siya naunawaan nito. Ano ba yan? Maganda ka sana, bingi lang. Pigil tawang wika ni Draven. Sige, ganyanin mo ko kung makapanligaw ka sa akin. Tila nagtatampong wika ni Mary Jane habang nakanguso. Yun. Narinig mo naman pala. Gusto mo lang ulitin ko. Oy, kinikilig. Pangangantsaw ni Draven. Ano, Draven? Seryoso ka ba o hindi?
Tila galit na saad ni Mary Jane na nakakunot na sa kanyang ang noo. Ang cute mo pala pag galit. Mas lalo kang gumaganda. Saad naman ni Draven na nakangiti at halos kumislap ang mga mata. Baala ka dyan. Galit pa ring saad ni Mary Jane. Sorry na. Ikaw naman kasi ang dami ko nang sinabi tapos iyon lang ang isasagot mo. Wika ni Dravon at hinawakan na ang kamay ni Mary Jane. Hindi naman maintindihan ni Mary Jane kung bakit parang biglang lumambat ang puso niya kay Draven. Isang sorry lang nito at paglalambing ay nawala na agad ang kanyang tampo. Kaya nakangiti na siya ngayon at natatawa sa itsura ni Draven. Halata kasing nag-aalala na ito na baka galit nga siya. Oo na, sige na hindi na ako galit. Pigil tawang wika ni Mary Jane. Kaya abot tenga naman ang ngiti ni Draven nang marinig ang sinabi ni Mary Jane. Ano tayo na? Tanong ni Draven. Anong tayo na? Hindi ka pa nga nakakapagsimulang manligaw. Tayo na agad. Hoy manigas ka. Mat-aray na sagot ni Mary Jane. Iyon ay kung makakalusot lang naman. Napapakamot pang wika ni Draven. Talagang ang iba si Mary Jane sa mga babaeng nakilala niya. Kaya ngayon first time niyang manligaw at hindi siya marunong kung paano. Tapusin na natin ang pagkain at baka hinihintay na ako ni nanay. Nagpatuloy sa pagsubo si Mary Jane dahil halos hindi pa sila nangangalahati sa pagkain. Oo nga. Sige kain na tayo para makatapos na at makapaglakad-lakad pa tayo ano. Sang-ayon naman ni Draven na hindi mawala ang ngiti sa mga labi. Nang matapos kumain ang dalawa ay pumunta sila sa plaza para maglakad-lakad bago umuwi dahil medyo maaga pa naman. Habang naglalakad ay dahan-daang inaabot ni Draven ang kamay ni Mary Jane. Natuwa siya dahil hindi ito umalma nang hawakan niya ito kaya magkahawak kamay silang naglalakad sa plaza nang may makasalubong silang bata na nagtitinda ng bulaklak. Kuya, ate, bili na po kayo ng bulaklak. 25 pesos lang po ang isa. Wika ng bata nang makalapit ito sa kanila. Sige bigyan mo ako ng 3. Saad naman ni Draven at saka binigyan ang bata ng 100. Sige na keep the change. Wika ni Draven at saka kinuha ang 3 bulaklak. Tuwang-tuwa naman ang bata sa perang ibinigay ni Draven. Salamat po kuya. Sabay takbo palayo ang bata pagkatapos magpasalamat kay Draven na tumetalon-talon pa sa tuwa. Mary Jane, flowers for you as a sign of my love. Nakangiting wika ni Draven at ibinigay kay Maxen ang 3 red roses. Thank you. Sagot naman ni Mary Jane na tila pinipigil ang kilig na nararamdaman. Ngunit hindi niya maitago dahil sa pamumula ng kanyang pisngi. Tuwang-tuwa namang tinitingnan ni Draven si Mary Jane dahil bawat minuto ay lalong gumaganda ito sa paningin niya. Inaamoy-amoy naman ni Mary Jane ang bulaklak dahil tila ba walang kasing bango ang mga ito. Unang beses niya kasing tumanggap ng bulaklak mula sa manliligaw. Dahil dati ay itinatapon niya kaagad kapag may nagbibigay nito sa kanya. Nagtataka rin siya kung bakit parang ang gaganda ng bulaklak gayong katulad lang din naman ito ng mga bulaklak na ibinibigay sa kanya ng dati niyang mga manliligaw. Mary Jane, sa tingin mo may pag-asa ba ako sa'yo? Tila wala sa loob na nasabi Draven habang hindi nawawala ang tingin niya sa napakagandang mukha ng dalaga. Sa ngayon Draven, hindi pa kita masasagot niyan. Ewan ko, tingnan natin. Hindi pa naman natin kilala talaga ang isa't isa di ba? Malay mo. Sagot naman ni Mary Jane na biglang naging seryoso. Mary Jane sana anuman ang malaman mo tungkol sa akin ay matanggap mo pa rin ako at sana matutunan mo rin akong mahalin. Wika ni Draven na biglang naging seryoso at makikita mo ang pag-aalala sa mukha. Anong ibig mong sabihin Draven? Sagot ni Mary Jane na nagtataka dahil sa sinabi ni Draven. May dapat ba akong malaman? Dagdag pa nito. Malalaman mo rin iyon Mary Jane sa tamang panahon. Sa ngayon ay magtiwala ka lang sa akin na hindi kita lolokohin. Unang araw pa lang ay minahal na kita. Iyon lang sana ang lagi mong tatandaan. At sana dumating ang araw na matutunan mo rin akong mahalin.
Saad ni Draven habang hawak ang dalawang kamay ni Mary Jane. Tumango na lamang si Mary Jane dahil naguguluhan siya sa mga sinasabi ni Draven. Magtitiwala ako Draven at sana din mahintay mo ang oras na mamahalin din kita. Sagot naman ni Mary Jane na nag-aalala para kay Draven. Sige, pasok na ako Draven. Ingat ka ha, tila nahihiyang wika ni Mary Jane matapos siyang ihatid ni Draven pagkatapos nilang maglakad-lakad. Sige, maraming salamat sa pagpayag mo na sumama sa akin Mary Jane. Ang saya-saya ko, saad naman ni Draven. Wala yun. Ako nga nahihiya kasi napadami ata ang gastos mo sa akin kanina. Nakangiti namang wika ni Mary Jane. Hindi huwag mong alalahanin iyon. Napasaya mo naman ako. Sige na pumasok ka na at baka mapag-alitan ka na ng nanay mo. Bye, alis na rin ako. Saad naman ni Draven na halos ayaw pang umalis dahil gusto niya pang makasama si Mary Jane. Ngunit alam niyang hindi maaari. Sige, bye, ingat ka. Sagot naman ni Mary Jane bago pumasok sa bahay nila. Nang maisara ni Mary Jane ay saka umalis si Draven. Napapasuntok pa sa hangin si Draven sa sobrang saya. Sa wakas nasimulan na rin niyang ligawan si Mary Jane. Malaki na ang pag-asa niya na mapapasagot ang dalaga dahil nakikita at nararamdaman niyang magaan na rin ang loob sa kanya ni Mary Jane. Bago umuwi ay napagdesisyonan niya munang bumalik sa restaurant ni Max dahil gusto niya itong kausapin. Pare, upo ka. Bati ni Max nang makapasok si Draven sa restaurant niya. Anong atin Draven? Bakit bumalik ka? Nagtatakang tanong ni Max sa kaibigan. Wala lang. Masaya lang ako kaya pinuntahan kita at gusto kong uminom. Nakangiting wika ni Draven. Halata namang masaya ka dahil pagpasok mo pa lang ay halata ko na. Sagot naman ni Max na nakatawa rin na parang nakakaloko. Talaga? Paano mo naman nalaman? Nagtatakang tanong naman ni Draven. Dahil habang lumalakad ka papalapit dito ay para kang nasa alapaap. Para bang napakagaan ng mga paa mo at ikaw ay parang nakalutang. Para kang nasa Cloud9. Pangangantsaw ni Max sa kaibigan. Tigilan mo nga ako pare. Pasalamat ka good mood ako ngayon. Nakangiti pa ring wika ni Draven. Pero puwera biro pare. Ang ganda pala ni Mary Jane ano. Kaya pala parang ang laki ng ipinagbago mo. Tila naging seryosong wika ni Max. Syempre pare. Kukuha ba naman ako ng kakantsawan mo? Sagot naman ni Draven na parang nagmamalaki pa kay Max. Nax naman. Ang yabang rin. Pangangantsaw muli ni Max sabay tawa. Uminom na nga lang tayo pare balita ko may masarap na alak ka dyan. Pag-iba ni Draven sa kanilang usapan. Okay, sandali lang hintayin mo ko. Kukunin ko lang. Just sit down and relax pare. Marami tayong dapat pag-usapan tumalikod na ito at pumunta sa bar na sadyang pinagawa niya sa isang sulok ng restaurant para sa mga oras na ganito. Bumalik si Max na bitbit ang mamahaling alak na galing pa sa France. Eto pare, talagang inihanda ko ang alak na iyan para sa ganitong mga sandali. Tumitawang wika ni Max. Iyan ang gusto ko sa iyo pare. Sabay kuha ng kopeta at nagsalin ng alak doon. Cheers pare para sa magandang nangyayari sa akin. Masayang wika ni Draven sabay taas ng kopeta at nag-cheers silang dalawa. Ito na yun Max. Malapit ko nang mapasagot si Mary Jane pare at kapag nangyari iyon ay hindi na ako mag-aalala na ipakasal ni Daddy kay Sofia the spoiled brat. Masaya ako para sa iyo pare. Sana nga tuloy-tuloy na ito. Alam mo bang ang laki-laki na ng ipinagbago mo? Ang layo mo na doon sa Draven na kilala ko na babaero. Na parang damit lang kung magpalit ng babae. Congrats pare. You did a great job. Masayang wika ni Max. Siraulo ka talaga pare. Parang ang sama-sama ko namang tao dyan sa mga pinagsasabi mo. Natatawang wika ni Draven na nailang pa dahil sa mga sinabi ni Max. Hindi naman sa ganoon pare. I mean nagbago ka na pagdating sa chicks. Natuto ka ng manligaw. Di ba dati ikaw ang nilalapitan ng mga babae? Isang kindat mo lang sa kanila ay ayon baka ka kaagad.
Natatawang wika ni Max. Iba kasi tayo. Nagyayabang namang sagot ni Draven. Pero pare, paalala lang. Isang buwan na lamang ang palugit mo sa daddy mo. Bilisan mo na ang pagdigay kay Mary Jane pare. Dapat mapasagot mo na siya as soon as possible. Paalala ni Max. Napatiimbagang naman si Draven nang maalala niya ang kasunduan nila ng daddy niya at hindi niya din alam kung papaano aaminin kay Mary Jane ang tunay niyang pagkatao. Tamang-tama Max. Dapat ngayong linggo ay mapasagot ko na si Mary Jane dahil sa susunod na linggo ay graduation na nila at isa ako sa guest speaker nila. Makikilala na niya ang tunay kong pagkatao sa araw ng graduation niya. Seryosong saad ni Draven. Nag-aalala siya kung ano ang magiging reaksyon ni Mary Jane sa oras na malaman nito ang tunay niyang pagkatao. Ang isang ipinag-aalala ko lang pare ay kung ano ang iisipin ni Mary Jane kapag nalaman niya na kung sino nga talaga ako. Nag-aalalang wika ni Draven. Ano naman ang dapat mong ipag-alala Draven? Tiyak ko namang mas matutuwa pa siya kapag nalaman niya kung gaano kayaman ang kanyang mapapangasawa. Wika naman ni Max na walang idea sa kung ano ang tunay na ugali ni Mary Jane. Nagkakamali ka dyan Max. Ang isang ikinabilib ko kay Mary Jane ay ayaw niya sa mga mayayaman. Seryoso pa ring wika ni Draven. Ano, bakit naman? Nagtatakang tanong ni Max na napatigil sa paglagok ng alak. Ayaw niya sa mga mayayaman dahil ayaw niya na masabihan na gold digger. Kaya siya nagsisikap na makapagtapos ng pag-aaral ay gusto niyang yumaman dahil sa sarili niyang pagsisikap. Kahit pa nga mamulot siya ng basura basta metustusan lamang ang mga pangangailangan niya sa kanyang pag-aaral ay ginagawa niya at hindi siya umaasa kahit kanino. Mahabang paliwanag ni Draven na halatang bilib na bilib sa katangian ni Mary Jane. Ganoon ba? Ibig sabihin ay hindi ka nga nagkamali sa kanya Draven. Pagsang-ayon nito sa mga sinabi ni Draven. Ganoon nga Max. Kaya naman gagawin ko ang lahat para mapasagot ko siya at mapa sa akin siya. Dahil siya na ang gusto kong makasama habang buhay. Seryosong wika ni Draven sabay lagok nag-alak na nasa kanyang kopeta. Congrats pare. Sa wakas nahanap mo na rin ang babaeng matagal mo nang hinahanap. Masayang wika ni Max. Masaya siya para sa kaibigan dahil sa wakas ay nakita na rin ito ang babaeng magpapabago ng tingin niya sa mga babae. Alam mo bang si Mary Jane ang tipo ng babae na hindi tumitingin sa estado ng buhay ng isang lalaki? Biruin mo ako na isang pulubi na namumulot lamang ng basura ay binigyang pansin niya at hindi siya nahihiya na sumama sa akin kahit na pulubi lamang ako. Nakangiting wika ni Draven. Ay nako pare in love ka na nga. Nilang na wika ni Max. In love pare. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo sa suporta mo sa akin pare. Sinserong wika ni Draven. Walang anuman iyon pare. Kaibigan mo ako kaya nasa iyo ang lahat ng suporta ko. Nakangiting wika ni Max. So paano pare? Uwi na muna ako. Salamat sa alak ang sarap pare. Sabay tayo nito at nakipagkamay sa kaibigan. Anytime pare, you are always welcome. Wika naman ni Max. Masayang naghiwalay ang magkaibigan at dumiretso na si Draven pauwi sa mansyon para makapagpahinga na. Habang nagdadrive ay iniisip niya kung ano ang susunod na hakbang para mapabilis ang kanyang plano. Nauubusan na rin siya ng panahon at ayaw niyang makasal kay Sofia. Kaya gagawin niya ang lahat para mapasagot si Mary Jane. Makalipas ang isang linggo. Hey Draven. Tawag ng kanyang daddy nang makitang nagmamadali siyang umalis. Oh yes dad. Sagot ni Draven at binalingan ang kanyang ama. How are you son? Where are you going? Tanong nito kay Draven. Pupunta lang po ako dad kay Max. Sagot naman ni Draven. Oh okay. By the way bumalik ka na ba sa office? Tanong nito. Yes dad. Kahapon po ay pumasok ako at inayos ko iyong mga papers at pinirmahan lahat ng kailangang pirmahan. Sagot naman ni Draven. Okay. That's good. How about your love life son? May nakita ka na bang girl na sa tingin mo ay karapat-dapat sa iyo? Remember our deal son.
Nakangiting wika nito. Yes, Dad. At malapit ko na siyang ipakilala sa iyo. Puno ng kumpiyansang wika ni Draven. Well, Good to hear that. Hope to meet her soon. Tila nabibiglang anito. Okay. Bye, Dad. Hinihintay na ako ni Max. Tumalikod na ito at nagmamadaling naglakad. Ang totoo ay hindi naman siya pupunta kay Max. Sasanduan niya kasi si Mary Jane sa school at may usapan silang kakain sa labas. At ngayon niya natatanungin si Mary Jane kung may pag-asa ba siya. Graduation na kasi nito next week at baka mabigla ito kapag nakita siya sa stage. Kailangan niya munang masigurado na girlfriend niya na ito bago pa nito malaman ang tunay niyang pagkatao. Sa graduation ay doon siya magpapakilala kay Mary Jane at doon niya aaminin ang lahat. Pagdating niya sa school ni Mary Jane ay iniwan niya ang kanyang kotse sa parking lot at naglakad na lamang siya papunta sa lugar kung saan naghihintay si Mary Jane at walang makakakilala sa kanya. Nakita naman siya kaagad nito dahil mukhang kanina pa ito naghihintay. Lumakad na din si Mary Jane palapit sa kanya. Hi Mary Jane. Kanina ka pa ba? Bungad ni Draven. Hindi pa naman masyado. Halos kada rating ko din lang. Saad naman ni Mary Jane. Tila naman nakahinga si Draven dahil nakakahiya kung naghintay ito ng matagal sa kanya. So let's go. Doon na lang tayo sa malapit para makabalik ka rin kaagad sa school. Wika ni Draven dahil batid niyang may pasok pa sa hapon si Mary Jane. Okay, maikling sagot ni Mary Jane. Lumakad na sabay ang dalawa papunta sa restaurant na tinutukoy ni Draven. Sir, here's our menu. Saad ng waiter na lumapit sa kanila nang matapos umupo sa pandalawahang table. Kinuha naman ito ni Mary Jane at Draven at namili ang dalawa ng kakainin for lunch. Pork steak na lang sa akin and rice please. Saad ni Mary Jane at ibinalik sa waiter ang menu. Iyon na rin lang sa akin please. Saad naman ni Draven na tila walang napipili sa menu. And tea please. Dagdag pa nito. Okay, wait for a minute ma'am and sir. Magalang na wika ng waiter. So, how's school Mary Jane? Okay lang naman. Nagpa-practice lang naman kami for graduation. Next week na kasi ang recognition namin. And you know what? Tila sabik na anito. What? Tak ang tanong naman ni Draven. Isa sa mga Monteverde ang magiging guest speaker namin. Sa wakas makikita ko na rin siya. Gwapo daw iyon. Sabi ng mga teachers namin na nakakakilala sa kanya and guess what? Kapangalan mo pa siya Draven. Tila kinikilig na saad ni Mary Jane na parang kumikislap pa ang mata sa tuwa. Baka mas gwapo pa ako doon ano? Kunwaring galit na wika ni Draven. Nagseselos ka ba? Hindi ko naman kilala iyon. Natatawang wika ni Mary Jane. Para kasing mas masaya ka pa na makita siya kaysa kasama ako ngayon. Kunwaring nagtatampong wika ni Draven. Pabebe ka dyan ah. Hindi naman sa ganoon Draven. Para ka namang siral please Mary Jane. Please tell me na mahal mo na rin ako please. Pakiusap ni Draven sabay hawak sa mga kamay ni Mary Jane. Draven ano ka ba? Nabibiglang saad ni Mary Jane. Baka kasi pag nakita mo yung Monteverde na iyon ay magkagusto ka kaagad sa kanya at maunahan pa ako. Mukha kasing may crush ka sa kanya. Parang batang wika ni Draven. Ano ka ba? Paano ko magiging crush iyon? Hindi ko pa nga nakikita yun at hindi ko siya kilala natatawang wika ni Mary Jane. Bakit parang kilig na kilig ka sa pagkukuwento mo about sa Monteverde na yun? Kunwaring nagtatampo na naman na wika ni Draven. Draven. Kahit ilang Monteverde pa ang lumuhad sa harap ko at kahit gaano pa sila kaguwapo ay ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Wala naman akong pakialam kahit gaano pa sila kay Amon o gaano pa sila kaguwapo. Dahil ang mahalaga sa akin ang pagkatao. Kung gaano kabuti ang kalooban. At sayo ko yun nakita Draven. Nakangiting wika ni Mary Jane. Tila naman hindi makapaniwala si Draven sa mga sinabi ni Mary Jane at hindi kaagad siya nakapagsalita.
Talaga Mary Jane. Ibig sabihin mahal mo na rin ako. Hindi makapaniwalang wika ni Draven at halos manlaki ang mata sa tuwa. Hindi naman nakapagsalita si Mary Jane at tanging tango lamang ang naisagot kay Draven habang nakangiti. Ibig sabihin sinasagot mo na ako Mary Jane. Please say it Mary Jane. Please say yes. Pakiusap ni Draven. Yes Draven. Yes. I love you. Napatunayan ko kasi kung gaano kabuti ng kalooban mo. Kaya sa maikling panahon ng pagsasama natin ay natutunan na kitang mahalin. Wika naman ni Mary Jane na halos naluluha na sa sobrang kaligayahan. Sa sobrang saya naman ni Draven ay napatayo ito at saka sumigaw. Yes, yes, yes. Sigaw nito habang sinusuntok ang mga kamay sa hangin. Dravon ano ba nakakahiya? Nakatingin lahat ng mga tao sa iyo. Saway naman ni Mary Jane dahil nakita niyang lahat ng tao sa loob ng restaurant ay nakatingin at natatawa sa ginagawang pagsigaw ni Draven na tila babatang binigyan ng lollipop. Hayaan mo sila, wala akong pakialam sa kanila. Handa akong ipagsigawan sa buong mundo kung gaano kita kamahal Mary Jane. Mayabang na sagot ni Draven na sa wakas ay umupo na. Hindi nga, tila hindi naniniwalang saad ni Mary Jane. Hindi ka naniniwala. Sandali. Saad ni Draven sabay tayo at tumungtong sa ibabaw MNG upuan niya at saka sumigaw ng sobrang lakas. Mary Jane Bautista, I love you. Mahal na mahal kita. Sigaw ni Draven kaya nagsigawan ang lahat ng tao na natutuwa dahil sa kanyang ginawa lalo na ng mga kabataan na naroon. Wow sana all. How sweet. How to be you po. Mga sigaw na naririnig nila mula sa mga tao sa restaurant na halatang natutuwa sa kanilang dalawa. Ano, naniwala ka na ba mahal ko? Nakangiting wika ni Draven. Ewan ko sayo, nakakahiya ka. Wika ni Mary Jane na halos hindi makatingin sa mga tao sa paligid habang namumula ang mukha. Lalo namang natuwa si Draven sa itsura ni Mary Jane dahil pulang-pula na ang mukha nito dahil sa hiya. Handa akong gawin ang lahat para sa iyo mahal ko. Kahit pa maging katawa-tawa ako sa mga tao wala akong pakialam. Nakangiting wika ni Draven. Alam mo Draven, hindi mo na ako kailangang bolahin dahil sinagot na kita. Ang dami mong alam. Kumain na nga lang tayo dahil babalik pa ako sa school. Saad ni Mary Jane at saka nagsimulang kumain. Tatawa-tawa naman si Draven dahil alam niyang napapahiya si Mary Jane dahil hindi pa rin nawawala ang pamumula ng pisngi nito. Walang kasing saya ang nararamdam ni Draven ngayong napasagot niya na si Mary Jane. Ang kailangan niya na lamang isipin ay kung paano niya ipapaliwanag kay Mary Jane ang lahat. Alam niyang magagalit si Mary Jane kaya isang plano ang kanyang naiisip sakaling magalit si Mary Jane sa kanya oras na sabihin niya na dito ang lahat. Oras na makilala nito ang tunay niyang pagkatao. Araw ng graduation ni Mary Jane. Abala ang lahat sa paghahanda sa araw na iyon. Nakaupo na ang lahat ng mga graduating class sa harapan ng isang pavilion habang nasa likurang bahagi naman ang kanilang mga magulang. And now, let's all welcome our batch valedictorian of the year. Mary Jane Bautista. Pakilala ng host kay Mary Jane. Nagpalakpakan ang lahat ng tao nang tawagin si Mary Jane. Lumakad ng papunta sa stage para mag-speech bilang isang class valedictorian. Good evening to everyone. To the teachers. My fellow students who graduated. To the parents and to all the guests who are here tonight. This night is the best part of our life as students. They say this is where all suffering ends. But they are wrong because this is just the beginning of the real struggle in life. This is the beginning of our war outside of this school that has shaped us to become full individuals. My fellow students, let's use the wisdom taught to us by our brave teachers in this school. Let's use weapons in our warfare in the arc against life. We are shaped to be strong in the challenges of life when we leave this noble school. What we went through as students was not easy. So I salute all of us who worked hard to finish today.
Let's all live. To our parents. Thank you very much for your sacrifices and support so that we can graduate. Especially my mother. This is for you. I dedicate my diploma and medal to you because you are the reason why I graduated. Thank you very much. To all the teachers who tirelessly taught and shaped us. We are eternally grateful to you. I know the word thank you is not enough. Because all of you are the reason why from this day forward we will all be progressive individuals. To my fellow students. Congratulations to all of us. Nagpunas ng luha si Mary Jane pagkatapos ng kanyang speech. Luha ng kaligayahan dahil sa wakas ay nakapagtapos na siya. Iwinagayway niya ang kanyang sombrero bilang tanda ng kasiyahan ng isang mag-aaral na nakapagtapos. Lahat ng mga mag-aaral ay ginaya ang ginawa ni Mary Jane at iwinagayway ang kanilang mga sombrero na may ngiti sa bibig. Pagkatapos ay bumaba na si Mary Jane dahil oras na para sa guest speaker. And now let's call our guest speaker to give a message for all of us. Let's all welcome Mr. Draven Monteverde, one of the sons of the Monteverde who owns this school. Let's give him a round of applause. Pakilala ng MC kay Draven. Paglabas ni Draven sa stage ay hindi makapaniwala si Mary Jane. Maraming katanungan sa kanyang isip. Tinitingnan niyang mabuti kung tama ba ang nakikita niya. Si Draven nga ba yun? Paanong nangyari? Tanong niya sa isip. Pumunta si Draven sa unahan ng stage upang magsalita. Nakikita niya ang mukha ni Mary Jane na tak-ang-taka at naguguluhan. Kinakabahan siya ng mga oras na iyon pero kailangan niyang maging matatag. Good evening everyone. First of all, I congratulate everyone who graduated today. Let's applaud them all, and also the parents who worked hard to make their children graduate. Congratulations to all of you. I know that the hardships you went through to get here today was not easy. Especially the scholars who worked hard to maintain good grades. I salute you, and most of all, I congratulate our class valedictorian, Miss Mary Jane Bautista. I salute your intelligence and perseverance to graduate. You are the proof that poverty is not an obstacle to achieving dreams. Long life. Maybe you're wondering why I am here today. Now you will know my true personality. I am Draven Monteverde, eldest son of the Monteverdes who owns this school and one of the richest families here in Antipolo, who fell in love with someone like you. I hope you can forgive me for pretending that I did. I only did that to get close to you because I love you so much. Kinakabahan si Draven habang nagsasalita dahil hindi niya alam kung ano ba ang maaaring mangyari sa mga oras na iyon. Basta ang alam niya ay kailangan niya nang sabihin kay Mary Jane ang buong katotohanan. Dahil ayaw niyang maglihim dito habang buhay. Hiyawan ang lahat dahil sa mga sinabi ni Draven. May natutuwa at may mga kinikilig dahil sa aminan na nangyari. Wow, sana all Mary Jane. How to be you po Mary Jane. Ilan sa mga sigawan na maririnig mula sa mga estudyante. Kilig na kilig sila para kay Mary Jane. Sino ba naman ang hindi kikiligin? Isang Monteverde ay may in love sa isang mahirap na katulad ni Mary Jane. Cinderella lang ang peg. Makikita sa mga mata ng mga estudyante ang inggit kay Mary Jane dahil hindi basta-basta ang napaibig nito. Hindi naman maipaliwanag ni Mary Jane kung ano ang mararamdaman. Kung matutuwa ba siya dahil mayaman pala ang kanyang boyfriend o magagalit dahil sa panlolokong ginawa nito. Tumulo na lamang ang luha sa kanyang mga mata dahil sa tense yung nararamdaman. And now for receiving her graduation diploma and medal for being class valedictorian. We will call on Miss Mary Jane Bautista. Let's give her a round of applause. Wika ng guro. Tila ayaw nang lumakad ni Mary Jane papunta sa stage dahil alam niyang si Draven ang magbibigay sa kanya ng diploma at magsasabit ng kanyang medalya. Nakita naman siyang tulala ng kanyang nanay kaya nilapitan na nito si Mary Jane para samahan sa stage.
Wala sa sariling lumakad si Mary Jane paakyat sa stage dahil sobrang naguguluhan siya sa mga nangyayari. Nakarating siya sa stage at nalaman niya na lamang na nasa harap na siya ni Draven at iniaabot ang kanyang diploma. "Congratulations Mary Jane. You deserve this." Pagbati ni Draven kay Mary Jane. Ngunit bigla siyang sinampal ni Mary Jane na ikinabigla niya. Lumuluha lamang si Mary Jane. Hindi makapagsalita kaya niyakap na lamang siya ng mahigpit ni Draven. "Sorry Mary Jane. Alam ko maiintindihan mo ako dahil kailangan kong gawin iyon. Handa akong ipaliwanag sa iyo ang lahat." Naiiyak na ring wika ni Draven ngunit wala siyang sagot na natanggap mula kay Mary Jane. Hinayla na lamang ng nanay niya si Mary Jane pababa sa hagdan dahil siya ang nahiya dahil sa ginawa ni Mary Jane. Natahimik naman ang lahat dahil sa nangyari. Naguguluhan silang lahat at hindi maintindihan kung bakit nagawa ni Mary Jane ang ganoon. Hinatid sa upuan ng nanay niya si Mary Jane na patuloy pa ring lumuluha. "Anak, okay ka lang ba?" tanong ng nanay ni Mary Jane. Ngunit hindi ito nagsasalita kaya hinayaan niya na lamang at bumalik na rin siya sa kanyang pwesto. Hindi na umimik si Mary Jane hanggang sa matapos ang graduation ceremony. Binati siya ng lahat ng mga mag-aaral at ng mga guro ngunit isang tipid ng ngiti lamang ang kanyang isinasagot. Pauwi na sila ng kanyang nanay nang bigla siyang yakapin ni Draven na umiiyak. "Mary Jane, please, patawarin mo na ako. Ito yung gusto kong sabihin sa iyo noon na malalaman mo sa tamang panahon Mary Jane. Ito na iyon. Sana bigyan mo ako ng chance na makapagpaliwanag Mary Jane dahil ayokong mawala ka sa akin please. Mahal na mahal kita Mary Jane." Pagsusumamo ni Draven. "Bigyan mo muna ako ng kaunting panahon para makapag-isip Draven. Dahil sa ngayon ay hindi pa kita mapapatawad dahil ginawa mo akong laruan." Malungkot ngunit tila galit na sagot ni Mary Jane. Saka nito tinalikuran si Draven na nag-aalala na baka hindi na siya mapatawad pa ni Mary Jane. "Bakit ganoon nanay? Ang daya lang kasi. Minsan lang ako magmahal pero bakit sa taong sinungaling at manloloko pa?" Umiiyak na saad ni Mary Jane nang makauwi sila galing sa graduation ceremony. "Anak, hindi mo naman kasi binigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag si Draven. Baka naman mayroon siyang dahilan kung bakit nagawa niyang magpanggap di ba?" Paliwanag naman ni Aling Vilma. "Nanay, hindi niya na kailangan pang magpaliwanag dahil malinaw na ang lahat. Ang point ko doon pinaglaruan niya ako. Ginawa niya akong utu-uto at ito naman puso ko nagpauto naman. Siyangga lang di ba?" Wika ni Mary Jane na tumetawa habang umiiyak. "Ate, baliw agad. Iyon lang na baliw ka kaagad." Natatawang saad naman ni Cora. Kaya naman nakatikim siya ng batok mula kay Mary Jane. "Ikaw kahit kailan kontrabida ka talaga sa buhay ko. Nasaktan na nga iyong tao." Inis na saad ni Mary Jane. "Kasi tumetawa habang umiiyak ka. Baliw lang naman nakakagawa niyan." Tila inosenteng saad naman ni Cora habang kumikamot sa batok. "Alam mo Cora, lumayas ka nga dito pwede ba? Nasesire iyong moment ko dahil sayo." Akmang hihilahin ni Mary Jane si Cora palabas ng kwarto nang bigla itong tumayo. "Teka lang naman ate, di nadamayan ka na nga. Kung wala ako dito at hindi ka binibwisit di sana kanina ka pa dyan iyak ng iyak at baka nga natuluyan ka ng nabaliw. O di ba nang dahil sa akin nakalimutan mo ng kaunti yung galit mo kay Kuya Draven. Tapos gaganyanin mo pa ako. You are so mean ate. It hurts." Kunwaring umiiyak na saad ni Cora at humawak pa sa dibdib na animo ay nasasaktan. Tuluyan nang natawa si Mary Jane dahil sa ginawa ni Cora at tila ba gumaan ng kaunti ang kanyang nararamdaman. Natawa na lamang si Aling Vilma sa kanyang mga anak. Napapailing siyang tumayo at saka akmang lalabas na ng pinto. "Hay nako. Maiwan ko na nga kayong dalawa dyan at magluluto na ako ng ating hapunan." Palim nito sa mga anak. "Sige po nanay." Sabay na sagot ng dalawa.
Pero ate, bakit nga kaya nagawa iyon ni Kuya Draven? Biruin mo, ang yaman-yaman niya pala pero nakaya niyang mamulot ng basura. Nakakabilib, nagtatakang wika ni Cora. Napaisip naman si Mary Jane. Hindi ko nga rin alam. Naguguluhan ako. Saad ni Mary Jane na tila blanko ang isip dahil wala talaga siyang maisip na pwedeng ideilan ni Draven. Hindi naman iyon dahil sa gusto kanyang lokohin, ate. Dahil hindi pa naman natin siya kilala, diba? Hindi kaya, naghahanap talaga siya ng babae na karapat-dapat sa kanya at yung pagpapanggap na pulubi ang ginawa niyang paraan para makakilala siya ng babaeng tunay na magmamahal sa kanya. Saad ni Cora na nakaturo pa ang hintuturo sa sintido na tila ba nag-iisip ng mabuti. Ang sweet naman ni Kuya Draven. Parang fairy tale lang ang peg, ate. Si Kuya Draven ang prinsipe at ikaw ang Cinderella na bibihag sa puso niya. Ang sweet. Sigaw ni Cora na tila ba nangangarap at kinikilig at umiikot-ikot pa ito habang magkahawak ang mga palad. Sira ka talaga, Cora. Prinsipe ng mga manloloko kamo. Galit na wika naman ni Mary Jane. Si ate naman. Alam mo ikaw, wala ka talagang ka-romance-romance sa katawan. Inis na saad ni Cora. Basta ang alam ko, pinaglaruan niya ako. Period. Matigas na saad ni Mary Jane. Saka umayos ng higa. Ngayon lang iyan, ate. Dahil galit ka. Makikita mo pag hamupa iyang galit mo, kikiligin, Karen, dahil mapapatunayan mo na tama ang mga sinasabi ko at magpapasalamat ka sa akin. Tandaan mo iyan, Mary Jane Bautista. Sabay tayo na, ani Cora. Ewan ko sa iyo, Grazilda. Natatawang wika ni Mary Jane. Naalala niya kasi ang stepsister ni Cinderella na si Grazilda. Mas maganda naman ako doon, no? Inis na saad ni Cora at saka pabalibag na isinara ang pinto ng kwarto ni Mary Jane. Pikan. Tumetawang sabi ni Mary Jane nang galit na umalis si Cora. Bakit mo nga ba nagawa iyon, Draven? Wala akong maisip na dahilan para gawin mo sa akin iyon. Hindi kaya, totoo nga ang mga sinabi ng baliw kong kapatid. Naguguluhang wika ni Mary Jane. Dahil sa pag-iisip ay nakatulog si Mary Jane. Samantala, si Draven naman ay dumiretso sa restaurant ni Max. Kailangan niya kasi ng makakausap at tulong na rin dahil sa nangyari kanina. Pare, napasugod ka. May problema na naman ba? Bungad ni Max pagkapasok ni Draven sa kanyang opisina. Kilala mo na talaga ako, pare. Natatawang sagot naman ni Draven. Ikaw pa ba? Hindi lang kilala. Kilalang kilala na kita, Draven. Sa mukha mo pa lamang na isang tambak. Pagpasok mo ay alam ko na malaking problema na naman ang dinadala mo ngayon. So what is it? Natatawang wika ni Max. It's about Mary Jane, pare. Simula ni Draven. Mary Jane. Why? Naguguluhang wika ni Max. Nagkamali na naman ako, pare. Palagi na lamang akong nagkakamali sa mga hakbang ko pagdating kay Mary Jane. Can you tell me the whole story? Saad naman ni Max dahil naguguluhan siya sa mga sinabi ni Draven. Graduation day niya ngayon. At isa ako sa guest speaker. Nagulat siya nang makita ako dahil hindi ko pa naman sinasabi sa kanya ang totoo, diba? Kwento ni Draven. Tanging-tango lamang ang naisagot ni Max. Napagpasiyahan kong magpakilala kay Mary Jane at sabihin ang totoo, pare. At sa stage ko iyon sinabi at alam kong napahiya si Mary Jane at ngayon galit na galit siya sa akin, pare. Tila naiiyak ng saad ni Draven. Siraulo ka naman pala kasi, pare. Bakit sa stage mo sinabi? Sa harap pa talaga ng maraming tao. Siyempre ang iisipin yun, pinaglalaroan mo siya. Ipinahiya mo siya, Draven. Asan ba ang utak mo, pare? Nagulat na sagot ni Max. I know. Nagkamali nga ako. Dapat kinausap ko siya in private. Pero ang sa akin, inisip ko kasi na baka kapag sinabi ko at inannounce ko in public ay maniwala siya na sincere ako at totoong mahal ko siya. Saad ni Draven habang sinasabunutan ang kanyang buhok. Pare, pabatok nga isa lang. Saad ni Max saka mabilis na binetukan si Draven. Pare naman, kailangan pa ba iyon? Ang sakit.
Nagulat na saad ni Draven habang hinihimas ang parte ng ulo niya na binetukan ni Max. Oo, kailangan iyan Draven para maalog iyang utak mo dahil baka nanigas na iyan dyan. Kaya hindi ka na nakakapag-isip ng tama. Inis na saad ni Max. Napailingling na lamang si Draven dahil sa sinabi ng kaibigan. Draven naman, syempre mapapahiya iyong tao. Ipagsigawan mo ba naman sa maraming tao ang panloloko mo sa kanya? Syempre Draven ang sakit nyon. Paliwanang naman ni Max. So paano na pare? Help me please. I don't want to lose Mary Jane. Isa pa, it's only 2 more weeks before the agreement between me and Daddy ends. I don't want to marry Sofia pare. Nag-aalalang saad ni Draven. Suyuin mo si Mary Jane Draven. Kung kailangan mo siyang haranahin gawin mo. Suhestyon ni Max. Harana, uso pa ba iyon? Ang badoy naman yun pare. Natatawang wika ni Draven. Pare walang badoy sa tunay na pag-ibig. Tandaan mo iyong kasabihan na, o pag-ibig na makapangyarihan pag pumasok sa puso ni Newman hahamakin ang lahat masunod ka lamang. Saad ni Max na tumayo pa at animo ay isang makata na binigkas ang kasabihan. Siraulo ka talaga Andre. Puro kakalokohan. Namumroblema na nga ang tao niloloko mo pa ako. Inis na saad ni Draven. Hindi kita niloloko pare. Seryoso ako. Bukas ng gabi ay haharanahin natin si Mary Jane sa kanila. Ewan ko na lang kung hindi ka pa niya mapatawad. Tila excited na saad ni Max habang nakangiti at tila kinikilig sa mga iniisip. Seryoso ka talaga pare. Sa tingin mo iyon na ang pinakamagandang paraan para mapatawad ako ni Mary Jane? Hindi makapaniwalang tanong ni Draven. Seryoso pare, mapapatawad ka ni Mary Jane? Pangako at nasa iyo ang lahat ng suporta ko. Tila siguradong saad naman ni Max. Sana nga pare dahil baka ikamete ko kapag mawala sa akin si Mary Jane. Wika ni Draven na tila ba nakakita ng kaunting pag-asa sa mga plano ni Max. May naiisip akong plano Draven. Magtiwala ka lang sa akin. Saad ni Max na tila siguradong sigurado sa naisip. Ganito ang plano. Haharanahin natin si Mary Jane bukas. Pagsisimula ni Max. Hindi kaya nakakahiya pare. Pang sinaunang panahon na kasi iyang suggestions mo. Ang kailangan natin ay planong epektibo dahil wala na tayong sapat na oras. Tila nagdadalawang isip na saad ni Draven. Draven, this is the most effective way that I know. If you want easier results, this is the only thing we can do. Saad naman ni Max na nahihirapang kumbinsihin ang kaibigan. Okay, I will give my 100% trust in you. You can start the plan. But make sure Max that it will turn out well. Tila walang magawang sagot ni Draven. Okay, thanks for the trust. I won't let you down pare. Bukas haharanahin natin si Mary Jane sa bahay nila. May mga kaibigan naman tayo na magagaling maggitara kaya wala tayong problema. Saad ni Max na ngingiti-ngiti pa. I won't let you down. Bakit Rexone ka ba? Natatawang biro ni Draven. Napailing na lamang habang tumetawa si Max sa biro ni Draven. Kinabukasan, nanonood sina Mary Jane ng TV dahil katatapos lamang nilang kumain. 7 pa lang naman ang gabi kaya hindi pa sila inaantok. Nagtatawanan sila dahil comedy ang pinapanood nila. Pelikula ni Vice ganda ang kanilang pinapanood kaya aliw na aliw sila. Nang may marinig silang kumakanta sa labas kaya nakadama si Mary Jane ng inis sa kapitbahay dahil ang lakas ng boses ng kumakanta hindi naman kasunod sa gitara. Hay nako naman na mga lasing iyan. Hindi na lamang matulog mag-aatungal pa dyan. Hindi malaman kung saan papunta ang boses at hindi pa makasunod sa gitara. Ang lakas ng loob naman niyang kumakanta na iyan. Natatawang wika ni Mary Jane. Saint Anode kasi ang kumakanta at parang lasing na ewan ang boses kaya hindi mapigil ang matawa nila Mary Jane at Cora. Tumigil nga kayong dalawa dyan sa ketetawa. Kung mock-up ang bully kayo dyan. Maganda ba naman ba ang boses nyo?
Pagsaway ni Aling Vilma sa magkapatid na naghahagalpakan kapag sumasabit ang boses ng lalaking kumakanta. Silipin ko nga kung sino iyang kumakanta at parang andyan lamang sa may bintana natin. Diyan pa yata napiling tambayan ng mga lasing na iyan. Dahan-daang binuksan ni Cora ang bintana upang silipin kung sino ang parang bakang umaatungal sa labas. Halos manlaki ang mga mata nito nang makita kung sino ang kumakanta at halos hindi makapagsalita. Kaya sinenyasan niya na lamang si Mary Jane na nagtataka naman kung bakit ganoon ang naging reaksyon ni Cora nang silipin nito kung sino ang kumakanta. Binuksan ni Mary Jane ang bintana at laking gulat niya nang makita si Draven na may papikit-pikit pa habang kinakanta ang Born For You ni David Pomeranz na akala mo ay napakaganda ng boses. Hindi naman malaman ni Mary Jane ang mararamdaman sa mga oras na iyon. Habang si Cora ay kilig na kilig habang kumakanta si Draven kahit pa nga sintanada ang boses nito. Mary Jane, bigyan mo sana ako ng pagkakataong makapagpaliwanag. Wala akong masamang intensyon sa iyo at tunay ang pag-ibig na nararamdaman ko para sa iyo, Mary Jane. Kahit pa nga para na akong siraulo dito. Magmukha man akong badoy ay wala akong pakialam basta mapatawad mo lang ako. Panunuyo ni Draven nang makatapos siyang kumanta. Sana all, sigaw ni Cora na kilig na kilig. Kuya Draven, pasok po kayo. Pag-aya ni Cora kila Draven at saka patakbong binuksan ang pintuan upang papasukin sina Draven at mga kaibigan nito. Good evening po Aling Vilma. Mga kaibigan ko nga po pala. Pagbati ni Draven ng Vilma na nakaupo sa sala. Tumayo naman si Aling Vilma upang paupuin ang mga bisita. Magandang gabi naman sa inyo. Upo kayo at papasok na muna kami ni Cora sa kwarto. Mary Jane, ikaw na ang bahala sa mga bisita mo anak ha, at matutulog na ako at maaga pa ako bukas. Bili ni Aling Vilma at saka hinayla na si Cora papasok dahil parang ayaw pa nitong pumasok sa kwarto. Sige po nanay, ako na po ang bahala dito. Magpahinga na po kayo. Magalang na sagot naman ni Mary Jane. Pagkaalis nila Aling Vilma ay katahimikan ang namagitan kila Mary Jane at Draven. Draven, sa labas muna kami para makapag-usap kayo ng mabuti. Palem ni Max at saka tumayo at inaya ang dalawa pa nilang kaibigan. Mary Jane, I know I hurt you. But I wanted to tell you that I didn't mean to hurt you. And I didn't plan to fool you. Kaya ko lang nagawa na magpanggap dahil nawalan ako ng tiwala sa mga babae noon. Lahat sila ay pera lamang ang habol sa akin. Wala man lamang akong nakikilala na mamahalin ako ng tunay. Kaya naisipan kong magpanggap na pulubi dahil gusto kong mahanap ang babae na iibig sa akin kahit na isa lamang akong pulubi. At ikaw iyon, Mary Jane. Ikaw lamang ang babaeng nakilala ko na hindi bulsa ang tumitibok para sa akin. Ikaw lamang ang babaeng nakilala ko na may busilak na puso na kayang magmahal ng toto o sa kabila ng kalagayan ko sa buhay. Kaya minahal kita ng sobra dahil alam kong bihira na lang ang babaeng kagaya mo. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataon na makilala ka ay hindi na kita pinakawalan dahil ayoko nang mawala ka pa sa buhay ko, Mary Jane. Kaso nga lang mali na naman ang diskarte ko nang aminin ko sa iyo ang totoo. Alam ko napahiya ka kaya humihingi ako ng tawad, Mary Jane. Tatanggapin ko ang lahat ng sasabihin mo sa akin dahil alam kong nagkamali ako basta't mapatawad mo lamang ako. Naluluha ng paliwanag ni Draven. Natatakot kasi siya na baka hindi siya mapatawad ni Mary Jane. Ibig sabihin sinubukan mo lang ako. Hindi mo talaga ako niloko. Tanong ni Mary Jane. Hindi kita kailanman kayang lokohin, Mary Jane. Tandaan mo iyan dahil mahal na mahal kita. Sinsero namang sagot ni Draven. Akala ko kasi pinaglaruan mo lang ako at iiwan. Natakot ako, Draven, nang malaman ko ang tunay mong pagkatao. Akala ko hindi na tayo magkakasama pa. Akala ko niloko mo lang ako at hindi mo naman talaga ako mahal dahil mayaman ka. Umiiyak ng saad ni Mary Jane. Hindi. Bakit mo ba naisip na iiwan kita? Hindi kita kailanman iiwan, Mary Jane, tandaan mo iyan.
Paniniguro naman ni Draven. Mahal na kita, Draven. Kaya natakot ako nang makilala kita, biglang hindi na tayo bagay para sa isa't isa. Langit ka at lupa ako na kailanman ay hindi magtatagpo. Kaya sobrang sakit ang naramdaman ko ng mga oras na iyon. Alam mo ba iyon? Lumuluhang saad ni Mary Jane. Ako ang bababa para sa iyo, Mary Jane. Handa kitang yakapin kahit sumadsad pa ako sa lupa. Ganoon kita kamahal. Seryosong wika ni Draven at niyakap si Mary Jane ng napakahigpit na animo ay natatakot siya na mawala si Mary Jane sa tabi niya. Pinapatawad mo na ba ako, Mary Jane? Tanong ni Draven. Hindi naman ako nagalit sa iyo, Draven. Tanging takot lamang ang naramdaman ko ng mga oras na iyon. Kaya wala kang dapat ihingi ng patawad. Mahal na mahal kita, Draven. Mayaman ka man o mahirap at kahit maging sino ka man, Draven Montverdi. Nakangiting wika ni Mary Jane at saka mabilis na hinalikan si Draven sa bibig. Nabigla man sa halik ni Mary Jane ay masayang masaya pa rin siya dahil okay na ulit sila ni Mary Jane. Mary Jane, ipapakilala na kita kay Daddy on Saturday. Kaya maghanda ka. Birthday niya kasi sa Saturday kaya ikaw ang date ko, okay? Bukas bibili tayo ng damit na isusuot mo sa party. Be ready, mahal ko. Nakangiting wika ni Draven at saka hinalikan si Mary Jane sa noo. Nabigla naman siya sa sinabi ni Draven. Ipapakilala na siya sa daddy nito. Makikita niya na ang pinakasikat na businessman sa Antipolo at ang mas malala pa doon ay ipakikilala siya bilang girlfriend ng isa sa mga anak nito. Handa na nga ba siya? Kinabukasan, maagang pumunta si Draven sa bahay ni Mary Jane para sunduin si Mary Jane. Handa ka na ba, Mary Jane? Saad ni Draven nang pagbuksan siya ni Mary Jane ng pinto. Ha, ang aga mo naman, Draven. Inaantok pa ako. Sagot naman ni Mary Jane na kagigising pa lamang. Di ba may usapan tayo na pupunta tayo sa mall at bibili tayo ng isusuot natin sa party ni Daddy? Natatawang sagot naman ni Draven. Natatawa kasi siya sa itsura ni Mary Jane dahil nakabuhaghag pa ang buhok nito at nakasuot pa ng pantulog. Ang cute nito sa paningin ni Draven. Ang cute mo pala kapag bagong gising, Mary Jane. Parang gusto na tuloy kitang makita araw-araw na bagong gising. Nakangiting wika ni Draven. Nek-nek mo, Draven. Maglaway ka dyan, and for your information, maganda talaga ako bagong gising man o hindi ano. Mataray na, saad ni Mary Jane. Diyan ka na nga at maliligo na ako para kasing pinagpapantasyahan mo na ang kagandahan ko. Tumetawang wika ni Mary Jane. Ang kapal mo din, hoy. Panloloko din ni Draven. Pero totoo naman talaga na pinagpapantasyahan niya ang itsura ni Mary Jane. Nanggangarap siya na pagmulat ng mata niya tuwing umaga ay gusto niyang si Mary Jane agad ang makikita niya at tutuperin niya iyon very soon. Napapangiti si Draven sa kanyang naiisip at hindi niya namalayan na nasa harap niya na pala si Mary Jane. Hoy aba, Draven. Masama na iyan. Sabay tawa na saad ni Mary Jane. Parang kailangan mo na magpatawas. Dagdag pa nito habang tumetawa. Tara na nga. Sabay akbay naman ni Draven kay Mary Jane palabas ng bahay. Nagtatawanan ang dalawa habang naglalakad papunta sa kotse ni Draven. Tumuloy sila sa mall kung saan sila bibili ng damit. Tinulungan ni Draven na pumili si Mary Jane ng damit na isusuot. At napili nila ang isang silver na fit na long gown. Kumikintab-kintab ito dahil sa mga beads na silver na nakadikit dito. Isukat mo muna, Mary Jane, para sure tayo na fit nga sa iyo. Saad ni Draven. Okay, sagot naman ni Mary Jane at pumunta sa fitting room. Habang naghihintay si Draven kay Mary Jane ay tumitingin-tingin pa siya ng iba nang makita niya ang isang pamilyar na babae. Hindi nga siya nagkamali at palapit na ito sa kanya. Oh, hello, Draven. What are you doing here? Malanding saad ni Sofia at humalik pa sa pisngi ni Draven. Oh, hi, Sophia. I am with someone. Sagot naman ni Draven. Oh, I see. By the way, can you be my date on Saturday? Malanding wika ni Sofia at hinahawak-hawakan pa ang baba ni Draven at umangkla pa sa braso nito. No.
Hindi na naituloy ni Draven ang sasabihin nang biglang lumabas si Mary Jane mula sa fitting room. Dravao, okay na ba? Natigil si Mary Jane nang makita na may kasamang babae si Draven at nakaangkla pa ito sa mga braso ni Draven habang hinahawak-hawakan ang baba nito. Nahiya siya bigla dahil parang napakasopistikada ng babae at sosyal na sosyal ang itsura nito. At malayong malayo siya sa itsura nito kaya biglang nanliit ang tingin niya sa kanyang sarili. Bigla naman na nataranta si Draven at naitulak niya si Sofia at muntik na ikatomba nito. Mabuti na lamang at nahawakan siya ng sales lady, Mary Jane. Siya pala si Sofia, anak ng kasosyo ni Daddy sa negosyo. Tarantang pakilala ni Draven dahil nakita niya na nag-iba ang timpla ni Mary Jane. Oh hi dear, how are you? Do you know me? Oh well, ako lang naman ang Mataray na wife ni Draven. Hindi naman nakasagot si Mary Jane dahil nabibigla siya sa nangyayari. Sofia, stop. She's Mary Jane, my girlfriend, and she's my date on Saturday, so stop now. Okay. Galit na saad ni Draven. Hinayla na nito si Mary Jane at dinala sa counter at akmang babayaran ang long gown na suot nito. Pero Draven, suot ko pa ang gown at ang damit ko andoon pa sa fitting room. Nagtatakang saad ni Mary Jane. What the? Saad ni Draven at hinayla na naman siya nito pabalik sa fitting room. Mabuti na lamang at wala na si Sofia doon. Faster Mary Jane. Habarin mo na iyan at magbihis ka na para mabayaran na natin iyan. Tila inis na saad ni Draven. Naguguluhan man sa ikan-ikilos ni Draven ay sumunod na lamang siya sa utos ni Draven. Pumasok na siya sa fitting room at nagbihis. Pagkabihis ay agad siyang lumabas at ibinigay kay Draven ang damit. Agad silang nagtungo sa counter para mabayaran na ang damit na isinukat niya. Kain muna tayo sa restaurant ni Max, Mary Jane. Seryosong saad ni Draven. Samantala, sa restaurant ni Max. Alam mo pa rin ba na hindi iyan marunong manligaw? Sa iyo na lang iyan natuto dahil hindi niya naman kasi kailangan manligaw dahil pangalan niya pa lang ay halos sambahin na ng mga babae. Kapag sinabi na siya si Draven Monteverde, nagkakandara pa ang mga kababaihan, mapansin niya lang. Kaya hindi ako makapaniwala noong makipagkita siya sa akin na basag ang nguso. Si Draven Monteverde, the bachelor, the young billionaire, sinuntok ng isang babae. Tumitawang wika ni Max. Hawak na nito ang tiyan kay tetawa sa sariling kwento kaya nakatikim siya ng sapok mula kay Draven. Aray, alam mo pare, mapanakit ka. Nagkukwento lang ang tao. Reklamo ni Max habang hinihimas ang ulo na tinamaan ng pagbatok ni Draven. Ikaw kasi kalalaki mong tao, napaka-chismoso mo. Doon ka na nga. Natatawang saad ni Draven nang makita ang pagkabusangot ng mukha ni Max. Sa susunod hindi ka na makakahingi ng tulong sa akin. Nangingiti na ring wika ni Max. By Mary Jane, magkwentuhan ulit tayo sa susunod ha. Nakangiting saad ni Max bago umalis. Abat hihirit pa talaga, saad naman ni Draven. Oo na, eto na, aalis na nga oh. Natatawang saad ni Max. Kahit kailan talaga si Draven hindi mabiro. Pahabol pa nito bago tuluyang umalis. Tatawa-tawa naman si Mary Jane sa dalawa. Natutuwa siya sa samahan ng dalawa para kasing silang dalawa lang ni Cora kung magpikunan. Nakakatuwa naman kayong dalawa, parang kami lang ni Cora. Pero pagdating sa problema kami pa rin ang nagdadamayan. Parang kayo rin. Mahirap nang makahanap ng ganyan na kaibigan, Draven. Kaya ingatan mo yan. Nasabi na lamang ni Mary Jane kay Draven na parang nap-icon nga kay Max. Hayaan mo na iyon. Sanay na ako sa lokong iyon. Iiling-iling na sagot ni Draven. Maiba ako. Bakit nga pala ayaw mo kay Sofia? Maganda naman. Sexy. Maputi at mayaman din na kagaya mo. Tanong ni Mary Jane. Hindi naman sa ayaw. Kaso spoiled kasi iyon. Parang hindi ko nakikita ang sarili ko na kasama siya sa future. Para kasing hindi niya kayang mag-handle ng family. Baka nga hindi man lang yun marunong mag-alaga ng bata.
Ang gusto ko pa naman kapag nag-asawa ako ay nasa bahay lamang ang asawa ko na siyang mag-aalaga ng mga anak namin at mag-aasikaso sa akin sa tuwing aalis at uuwi ako galing sa trabaho. Ang sarap noon, di ba? Paliwanag ni Draven. Napangiti naman si Mary Jane. Ako rin, Draven. Iyon ang gusto ko, na kapag nag-asawa ako ay sa bahay lang ako para maalagan ko ang mga anak ko. Ayoko kayang ipagkatiwala ang pag-aalaga ng anak sa ibang tao. Gusto ko ako lang ang mag-aalaga sa kanila para kasama nila ako sa kanilang paglaki. Tila nangangarap na saad ni Mary Jane. Kaya nga ikaw ang pinili ko. Dahil alam kong magiging responsable kang may bahay. Nakangiti namang saad ni Draven. Kaso hindi pwede, Draven. Dahil may pamilya akong umaasa sa akin. Kaya nga ako nagpilit makapagtapos, diba? Dahil gusto kong iahon sa hirap ang pamilya ko. Malungkot na saad ni Mary Jane. Di magtulungan tayo. Tutulungan kitang iahon sa hirap ang pamilya mo, Mary Jane. Pangako, seryosong saad ni Draven. Talaga. Hindi makapaniwalang saad ni Mary Jane. Oo, Mary Jane. Pangako. Itinaas pa nito ang kanang kamay para mangako na nagpangiti kay Mary Jane. Aasahan ko iyan, Draven. Kapag naiahon na natin sa hirap ang pamilya ko, saka tayo magpapakasal. Sagot ni Mary Jane. Sige, Mary Jane. Alam ko naman kasi kung gaano kahalaga sa iyo ang pamilya mo. Kaya hindi kita pipilitin na magpakasal agad. Nauunawaan kita. Sinserong saad ni Draven. Maraming salamat sa pag-unawa, Draven. Kaya mahal kita. Nakangiting wika ni Mary Jane. Masayang nagtatawanan sina Draven at Mary Jane, kaya hindi nila napapansin na may dalawang pares ng mga mata ang nanlilisik na nakatingin kay Mary Jane. Bakit hindi mo ako kayang mahalin, Draven? Mula pa pagkabata natin minahal na kita. Pero bakit hindi mo ako magawang mahalin? Ano ba ang kulang sa akin? Saad sa sarili ng isang babae na may galit sa mga mata habang pinapanood ang masayang kwentuhan at tawanan nila Draven at Mary Jane. Lumuluha ang babae habang tinititigan mula sa malayo si Draven at galit naman na tititig kay Mary Jane. Pangako, Draven, gagawin ko ang lahat para mapasa akin ka. Hinding-hindi ako papayag na mapupunta ka lamang sa babaeng hampas lupa na iyan. Galit na saad ng babae. Tuluyan na itong umalis sa restaurant dahil hindi niya nakayapa ang sakit na nararamdaman sa tuwing makikita si Draven na masaya sa piling ng iba. Patuloy naman ang pagkukwentuhan nila Draven dahil medyo nawala na ang alalahanin ni Draven tungkol kay Sofia. Inamin niya na lahat kay Mary Jane ang tungkol dito upang magkaharap mang muli ang dalawa ay alam na ni Mary Jane ang nararapat na gawin. Draven, matanggap kaya ako ng pamilya mo? Nag-aalalang tanong ni Mary Jane. Alam niya kasing hindi basta-basta ang boyfriend niya. Isa ito sa tininay-tingala sa lipunan. Isa sa pinakamayamang angkan sa Antipolo. Kaya hindi niya maiwasang mag-alala at mahiya. Mary Jane, you have nothing to be ashamed of or worry about. Because my parents are kind. Did you know, Mary Jane, that my mom is just like you? She also comes from a poor family but has a good heart. That's why Daddy loved him. Pagmamalaking kwento ni Draven. Talaga, namamanghang saad ni Mary Jane. Hindi ako makapaniwala, Draven. Big sabihin ang daddy mo ay tulad mo rin na mabait. Dagdag pa nito na namimilog ang mata sa pagkamangha. Oo naman. Mayabang na sagot naman ni Draven sabay kindat at pa-cute kay Mary Jane. Draven, gusto kong marinig ang love story ng mommy at daddy mo, bilis. Parang ang ganda ng story nila. Na-e-excite na saad ni Mary Jane. Ano, gagawin mo naman akong si Papa Dodot niyan. Biro ni Draven. Sige na, please. Feeling ko kasi ang ganda ng story nila. Please, please. May kiss ka mamaya pagkatapos mo magkwento. Pakiusap pa ni Mary Jane na nakangiti. Baka sakaling kumagat si Draven sa premyo niya na kiss. Talaga, may kiss ako mamaya. Okay, start.
Napangiti ng sobra si Draven nang marinig na may kiss siya kay Mary Jane pagkatapos niyang ikwento ang love story ng mga magulang niya. Natuwa naman si Mary Jane nang mapapayag si Draven na magkwento. Marupok, saad niya sa isip at napangiti. Baliw nga tall age sa kanya si Draven. Okay, si Mommy ay galing sa isang mahirap na pamilya. Taga-probinsya din si Mommy sa Bicol. Lumuwas siya ng Maynila pagka-graduate niya upang makipagsapalaran daw. Nag-apply siya sa kumpanya ng mga magulang ng daddy. Doon siya naging secretary ni daddy. Masungit daw si daddy noon sa mga babae. Kasi parang pareho kami na pera lamang ang hinahabol ng mga babae sa amin. Kapag nakuha na ang gusto ay wala na. Habang nakakakuha pa at nakikinabang ay nakadikit pa kay daddy. Kapag hindi na ni daddy binibigyan ay wala na. Lumalabas na ang tunay na pagkatao kaya hinihiwalayan na ni daddy. Hanggang sa makilala niya ang mommy ko. Nainis daw si daddy kay mommy noon kasi parang deadma lang daw si mommy kahit magkasama sila sa office. Trabaho kung trabaho lang daw kasi ito. Feeling ni daddy ay binabastos daw siya ni mommy. Nagtaka daw siya kasi bakit parang hindi daw si mommy nagkakagusto sa kanya. Hindi tulad ng ibang mga kababaihan na halos magkandara pa mapansin niya lang. Pagkukwento ni Draven, talaga. Ibig sabihin workaholic ang mommy mo at wala siyang time sa mga lalaki ganoon. Humahangang saad naman ni Mary Jane. Parang ganoon na nga. Kahit gaano pa daw kaguwapo at kayaman ang daddy noon ay deadma lang daw si mommy. Basta ang turing lang daw sa kanya ni mommy ay boss at wala man lang daw sign na nagkakagusto si mommy. Inisip daw ni daddy kung bakit daw ganoon si mommy. Hindi man lang daw ba ito nag-iisip kung paano magkakapera ng mabilis. Katulad ng mga babae ng daddy na pera-pera lang. Doon daw parang nagka-interes ang daddy kay mommy. Parang iba daw ang naramdaman niya kay mommy noon. Dahil parang iba daw ito sa mga babaeng nakikilala niya. Hanggang sa nahulog na nga ang loob ni daddy. Niligawan niya si mommy. Una ginagamit niya ang pera niya. Ino-offerin niya si mommy ng mga alahas at binibigyan ng kung ano-ano. And you know what? Kahit isa sa ibinigay ng daddy ay wala man lang tinanggap si mommy. Kwento ni Draven. Iba nga ang mommy mo. Humahangang saad ni Mary Jane na tuwang-tuwa sa kwento ni Draven. Alam mo bang binasted ni mommy si daddy? Tanong pa ni Draven na nakatawa. Talaga, nagtatakang saad ni Mary Jane. Oo, binasted ni mommy si daddy kasi galit daw pala si mommy sa mga mayayaman. Kaya pala hindi siya pinapansin nito at kahit tingnan ay hindi daw niya tinitingnan si daddy. Minsan lang din daw si mommy kung magsalita. Makikipag-usap lang daw ito kung mahalaga lang daw ang sasabihin. Patuloy pa ni Draven. Bakit naman daw galit sa mga mayayaman ang mommy mo? Tak ang tanong ni Mary Jane. Kasi daw sa probinsya kung apihin daw sila ng mayayaman at alipustahin ay sobra-sobra. Kaya akala niya lahat ng mayayaman ay ganoon. Kaya galit din daw siya kay daddy. Pero ginawa ni daddy ang lahat at pinatunayan niya na hindi siya katulad ng mayaman na sinasabi ng mommy. Kwento pa ni Draven. Anong ginawa ng daddy mo para mapaibig ang mommy mo? Excited na tanong ni Mary Jane. Para daw mapatunayan niya na hindi matapobre si daddy. Isinama niya ito sa probinsya at doon namuhay ng normal ang daddy. Walang kotse, walang mag-agarang gamit, at higit sa lahat walang pera. Ibig sabihin nagbuhay mahirap si daddy. Nagtrabaho siya para magkapera. Nagkargador sa palengke. Nag-tricycle driver. Nagtinda ng kung ano-ano sa bangkita at kung ano-ano pang mga racket ang ginawa ni daddy para magkapera. Pagkwento ni Draven. Wow, nagawa ng daddy mo iyon. Hindi ako makapaniwala. Wagas pala kung magmahal ang daddy mo. Humahangang sagot ni Mary Jane. Nakakabilib nga ang daddy, dahil doon ay natutunan siyang mahalin ni mommy. Lalo na nang magkasakit si daddy dahil sa sobrang pagtatrabaho. Natakot noon si mommy dahil siya ang dahilan kung bakit nagkasakit ang daddy. Kaya ayun nagpasya silang bumalik na sa Maynila at nagpakasal.
At iyon ipinanganak na ako at itinadhana sa iyo. Nakangiting saad ni Draven. Kilig na kilig naman si Mary Jane sa kwento at naiyak pa ito dahil sa kwento ng love story ng mga magulang ni Draven. Nakakahanga ang kwento nila Draven. Isang kwento ng wagas na pag-ibig. Sana all. Umiiyak na saad ni Mary Jane. Mary Jane naman. 9 love ka pa yata sa daddy ko. Selos na ko dyan biro ni Draven. Sira ulo ka talaga. Humanga lang ako sa daddy mo. Ang buti-buti ng kalooban niya. Alam ko naman na katulad ka rin niya. Nagawa mo nga rin mamulot ng basura para makahanap ng babaeng nararapat sa iyo. The best kayo. Umiiyak pa ring saad ni Mary Jane. Salamat. Ngayon takot ka pa rin bang makaharap sila? Tanong ni Draven. Hindi na. Actually excited na akong makilala sila. Idol ko na nga sila. Pilit nang umingiti si Mary Jane kahit patuloy pa ring tumutulo ang luha niya. Hindi pa rin kasi siya maka-get over sa kwento ni Draven. Tama na nga iyang-iyak mo Mary Jane. Baka isipin ng mga tao dito inaaway kita. Tama na. Saka may nakakalimutan ka ata mahal ko. Nakangiting saad ni Draven. Ano naman ang nakalimutan ko? Nagtatakang tanong ni Mary Jane habang pinupunasan ang mga luha. Aba ang bilis makalimot ha. Asan na ang kiss na pangako mo? Natatawang saad ni Draven. Anong kiss? May sinabi ba ako? Wala naman akong naaalala. Natatawang saad naman no Mary Jane. Aba huwag mo akong dadaanin dyan sa kalimo mo Mary Jane. Huwag ako. Baka gusto mong uminom ng gamot kalimo. Sabay halakhak ni Draven at mabilis na tumayo para lumapit kay Mary Jane. Teka anong gagawin mo? Napatayo ring saad naman ni Mary Jane habang tumetawa. Ano pa ba di kukunin ko iyong premyo ko sa iyo? Tumetawang saad ni Draven sa kasapilitang hinalikan si Mary Jane dahil lumalaban ito. Nang lamapat ang bibig ni Draven ay dahan-daang bumigay si Mary Jane at unti-unting tumutugon sa halik ni Draven. Lumalim ang halikan ng dalawa na tila walang pakialam sa paligid. Ang sweet. Ilan sa mga isinisigaw ng mga tao sa restaurant na siyang nagpahiwalay sa mga bibig nila Mary Jane at Draven. Dahan-dahan silang tumingin sa paligid at nakalimutan pala nilang nasa restaurant sila. Nang tingnan nila ang paligid ay mga kinikilig at nakangiting mga tao ang nakita nila at ang iba ay pumapalakpak pa. Napatungo si Mary Jane dahil sa kahihiyan at si Draven naman ay nakataas noo pa rin at nakangiti sa mga tao na animo ay artista na ikinainis ni Mary Jane kaya siniko niya ito. May gana ka pang makipag-ngit-iyan sa mga tao. Napahiya na nga tayo. Inis na saad ni Mary Jane. Mary Jane, hindi ikinakahiya ang pag-ibig. Proud pa nga ako na ako ang boyfriend mo. Nagmamayabang pang saad ni Draven. Tara na nakakahiya na dito. Saad ni Mary Jane at hinayla na si Draven palabas ng restaurant. Tumetawa naman si Draven na nagpapadala sa paghila ni Mary Jane. Tuwang-tuwang ka pa. Iuwi mo na ako at gabi na rin pala. Inis na saad ni Mary Jane. Okay mahal ko. Nakangiting sagot ni Draven. Mabilis na nagmaneho si Draven upang ihatid si Mary Jane pauwi. Safe naman silang nakarating sa bahay nila Mary Jane. Mahal bukas ha. Sasanduan kita 5 PM sharp. Dadaan muna tayo sa salon. Okay, bye. Maikling sagot ni Mary Jane. Komandat na lamang si Draven bilang sagot kay Mary Jane saka ito sumakay sa kotse at nag-drive pa uwi. Napakasaya naman ni Mary Jane ng mga oras na iyon na sana lamang ay hindi na matapos pa ang kaligayahang nadarama nila ni Draven.